Pagkababa namin ay agad kaming sinalubong ng isa sa mga organizer ng event, namimilog pa ang mga mata nitong nakatingin sa akin. My gosh, halos hindi kita nakilala Miss Nieves, napakaganda mo, ang puno ng paghangang politak nito. Habang hindi mapakurap itong nakatingin lamang sa aking mukha, nagtagal ito roon, nakalarawan pa rin ang matinding pagkamangha at paghanga habang pinapasadahan nito ang aking kabuuan. Hindi pa alam ng mga ito na kasal na ako, tanging malalapit lamang na mga kaibigan at ilang miyembro ng pamilya ang siyang nakakaalam na kasal na ako. Hindi pa kasi tuluyang naisa sa publiko ang naganap na kasalan namin, balak sana iyong i-announce in public pagkatapos sana ng kasal namin sa simbahan. Kasal sa simbahan na kailanman ay hindi na mangyayari, kaya Miss Nieves pa rin ang tawag sa akin sa universidad. Iginiya niya kami sa likod ng podium na siyang nasisilbing stage. Nakita kong naroon na rin halos lahat ng kalahok, inilagay na rin ng isa sa mga organizer ang mga numerong nakalaan sa amin, inilagay at idinikit iyon sa bandang harap ng baywang ng bawat isa sa amin, na para bang ang bawat isa ay lalahok sa isang beauty pageant. Kita mo nga naman at ako pa talaga ng panghuli ng idinikit nito ang numerong 15 sa bandang harap ng baywang ko. Medyo maingay at kanya-kanyang usap ang iba at ang iba naman ay abala sa pagre-retouch ng mukha. Samantalang, nakatayo lamang ako sa isang tabi habang kapalitan ng text si Mackenzie at Mia, na alam kong printing nakaupo na sa mesang naka-reserved para sa kanila. Relax Kelly, and enjoy the moment, ang text ni Mackenzie na sinagot ko lamang ng emoji na, slightly smiling face. Ready mo na ang puso mo, baka tumalon yan mamaya, ang text naman ni Mia na may grin ang emoji pa sa dulo. Nai-imagine ko pa nga ang pilyang mukha nito habang nakangisi sa akin, pero napaisip ako bigla kung ano ba ang ibig nitong sabihin. Ready mo na ang puso mo, baka tumalon yan mamaya, ang mahinang ulit ko pa sa text nito. May kinalaman kaya ito sa binabanggit nilang sorpresa? Lately ay may kakaiba sa kinikilos ng dalawa. May umuusbong na hinala sa akin pero ayaw kong umasa, ayaw kong bandang huli ay madismaya lamang ako. Napahinga ako ng malalim, at napailing na lang habang may tipid ng ngiting gumuhit sa aking labi. All the way talaga ang support ng mga kaibigan ko para sa akin. Siguro ay hindi nga ako pinalad sa lalaking napili kong ibigin, ngunit lubos naman akong pinagpala sa mga kaibigang handa akong damayan at suportahan sa bawat oras, sa bawat pagkakataon. Milyon ang nilaan ni Samuel sa gabing ito para lang maisayaw ako, kaya be ready friend, siguraduhin mo lang na matatapatan ni Anthony si Samuel. Kung hindi mapapahiya ka, I heard her smirking, parang sumikip bigla ang dibdib ko pagkarinig pa lamang ng pangalan ni Samuel. Ewan ko pero pangalan pa lamang niya apektadong apektado na ako. Parang bum-igat bigla ang mga paa ko dahil hindi ko ito magawang igalaw man lang. Nakatulos lamang ako sa pagkakatayo, ni hindi ko rin magawang iwas ang tingin sa kanilang dalawa. Para akong inuunti-unting pinipiraso sa mga naririnig kong kaswitan nila, hindi ko maiwasang masaktan. Pero ano pa nga ba ang aasahan ko? Alam ko naman na kaya talaga nitong gumastos at malabas ng ganon kalaking halaga para lamang sa nobya nito, ganon nito kamahal ang nobya niya. Akalain mo yun, no friend, kasali yung asawa pero ikaw ang gustong makasayaw at ang gustong gastusan, ganon talaga siguro pag mahal na mahal, hindi tulad ng iba dyan pinagpipilitan ang sarili, kahit harap-harapang namang inaayawan. Ang may pang-uuyam na tono ni Barbara, biglang nanginig ang aking katawan, ramdam ko ang biglang panginginig ng aking kamay at ng aking tuhod. Bigla akong nanlamig at ramdam ko pa ang pagtayo ng balahibo ko sa batok. I holding back my tears dahil nag-init bigla ang sulok ng mga mata ko. No way, kalma Kelly, don't let them to destroy your night. Relax, deep breath, I encouraging myself to keep calm. Pilit kong inignora ang dalawang bruhita na halata namang sadyang pinaparinig sa akin ang kanilang pag-uusap. Pero aaminin kong, apektado talaga ako, pakiramdam ko nga gusto ko na lang magtatakbo at umatras na lang, na huwag nang ituloy pa ang pagsali ko dito, pero pag ginawa ko yun, magiging masaya lamang at magbubunyi ang dalawang bruhitang ito. Parang binibigyan ko talaga sila ng permisong saktan ako. No way, hindi ako titiklap, buo ang loob kong pagpapalakas sa aking loob. Sunod-sunod ang paghugot ko ng malalim na paghinga upang kalmeyan ang sarili. At sigurado ako na lahat ng kaibigan ni Samuel ay makikipagsayaw sa akin, kaya friend ngayon palang binabalaan na kita, umatras ka na bago ka pa mapahiya, ang may pagyayabang nito, na tila siguradong sigurado na ito sa mahahakot na malaking donasyon.
Marty pa itong tumawa pagkatapos kitang-kita ko naman ang paraanan ako nito nang nang-uuyam na tingin habang si Barbara naman ay nakaguhit ang makahulugang ngiti nito para sa akin. Alam kong para sa akin lahat ang mga sinabi niyang yon. Pinili kong manahimik habang ipinikit ng mariin saglit ang mga mata at pinilit na lamang ang sarili kong kumalma, kahit pa inaatake na rin ako ng pag-aalala sa maaring mangyari mamaya. Naisip ko ngayon, paano kung wala ngang magtangkang makipagsayaw sa akin? Paano kung magbutas lamang ako ng bangko sa pagkakaupo, nakakahiya naman sa mga organizer, nakakahiya sa buong school, kung hindi ko lamang iniisip ang school, sa din na siya pa namang naging ninong namin ni Samuel sa kasal at tito rin ng kaibigan kong si Mia, at sa buong team ng event, okay lang sa akin kung walang may gustong makipagsayaw sa akin. Ayaw ko rin naman kasing makipagsayaw sa kung kani-kanino lalo na pag hindi ko kilala. Pero kung wala man lang akong mahatak na donasyon kahit konti ay talagang nakakahiya. Ay kinakabahan na ako, parang gusto ko na tuloy na umuwi na lang friend, ang kunwaring pagpapasakay pa ni Barbara sa sinabing iyon ni Krista, pero halata naman ang panakaw na makahulugang sulyap nila sa akin. Nanginginig tuloy ang mga kamay kong tinext si Mackenzie at Mia. Mia, paano kung walang magkagustong isayaw ako, paano kung magbubutas lang ako doon ng upuan? Nakakahiya ang sabi ko na may worried emoji pa sa dulo. Bigla naman akong napangiti sa agad na reply na yon ni Mackenzie. Tumigil ka nga Kelly, cheer up, sa ganda mong yan. We'll see, don't you worry, okay, kami ang bahala, at kung wala man makikipagsayaw sayo, pwes. Andito naman kami ni Mia, may baon kami ng tag 1,000,000, huwag kang mag-alala, napakagat ako ng mariin sa aking labi, kahit paano ay nagawa kong ngumiti at kumalma sa sinabing iyon ni Mackenzie. Kahit kailan ay napakaswerte ko talaga sa dalawang ito, normally maswerte ako sa kanilang apat kahit nga nasa state parents si Alice at Debbie ay hindi naman nakakalimot ang mga ito na kumustahin ako through social media, lagi nilang pinaparamdam ang suporta para sa akin. Maya-maya pa'y nagsalita na ang isa sa mga member ng event team, tumayo ito sa harapan namin. Girls get ready, we will start soon, anito at hindi nga nagtagal ay narinig na namin ang pagsasalita ng MC. Ladies and gentlemen, are you ready to meet our 15 beautiful ladies tonight? Pagkakataon nyo ng may sayaw ang 15 naggagandahang kadalagahan. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you our 15 beautiful, amazing ladies tonight. Ang dinig naming sabi nito, medyo nag-echo pa nga ang boses nito sa mikroponong hawak. Dinig rin namin ang malakas na hiyawan ng mga tao na nagmumula sa kabilang side ng stage, ilang sandali pa'y nag-umpisa na nitong banggitin isa-isa ang mga kalahok. Medyo inatake ulit ako ng pinaghalong kaba at hiya, napapakurot ako sa dulo ng aking mga daliri na akala mo'y makakatulong iyon upang maibsan kahit konti ang kabang nararamdaman ko. Number 10 Barbara Rabea, that beauty, ang dinig kong papuri nito kay Barbara, well, pinuri naman nito lahat ng mga kalahok na binanggit nito, sana naman ay huwag niya rin akong kalimutang tapuna ng papuri para kahit paano pang dagdag lakas ng loob. Number 12, Krista Jane Santa Ana, stunning, ang dinig kong muli niyang sabi. Pagkabanggit sa pangalan ni Krista, hindi ko naman maitatangging she really looks stunning with her short sexy dress, hapit na hapit at hanggang lampas tuhod ang haba nito. Labas ang cleavage nito at backless din ang naturang red gown. Para akong mabubuwal sa kaba habang palapit ng palapit ang aking numero, napatikim ako para klaruhin ang daluyan ng aking lalamunan. Number 14, Jennifer Ann Erigona, oh, so gorgeous, anang muli ng MC, napahinga ako ng malalim para bang nag-slow motion ang paligid ko. Dahil siguro sa kabang hindi ko maiwasang maramdaman, ilang beses akong napahugot ng paghinga. Number 15, last but not the least, Kelly Kristen Nieves, ang dinig kong malakas na tawag sa aking pangalan. Mula sa likod ng podium ay kagatlabi akong naglakad papuntang harapan ng stage, isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa aking labi lalo nang makita ko ang dalawa kong kaibigan na hindi magkandamayaw sa kaka-cheer at kakek-away. Saglit akong natigilan nang mapalipat ang mga mata ko sa katabi nilang mesa, medyo malapit ang mga ito sa stage, kaya malinaw sa akin ang nakikita kong tiim na titig sa akin ni Samuel. Tila ba wala na itong ibang nakikita sa paligid kundi ako lamang. Wow, the goddess, ang tila wala sa sariling osel ng MC habang nakatingin ito sa akin, napabaling ako ng tingin sa kanya at kimi akong napangiti. Are you Audrey Hepburn's twin? Ang pabiro pang tanong ng MC na siyang mahinang kinatawa ko lamang,
kitang-kita pa rin ang paghanga sa mga mata nitong nakatingin sa akin. Kahit papaano ay nagdulot sa akin yun ng konting kumpiyansa. Lumilipad ang isip kong nakatingin lamang sa kung saan, alam kong maraming taong dumaraan sa harapan ko pero tumatagos lamang ang tingin ko sa kanila. Ilang araw na akong ganito, madalas wala sa sarili, parang laging lumilipad ang utak ko. Gustong-gusto ko nang makita ang asawa ko, at makausap, pero papaano, ito na ba ang karma ko? Tiyay ang malupit mong karma, ana ng isang tinig sa isip ko. Nang araw na iyon ay hindi ko na siya nadatnan pa. I tried to call her pero hindi ko na makontak ang number niya. Punong-puno ako ng takot. Alam kong desidido na siyang iwan ako, but no, hindi ako papayag. Agad ko siyang pinuntahan sa kanila pero wala siya sa bahay nila. Hindi daw siya doon tumutuloy. Napag-alaman kong kay Mackenzie ito ngayon nanunuluyan, ang kaibigan nitong automatikong naha-high blood, makita lamang ang anino ko. Ilang beses ko na itong inaabangan sa labas ng building kung saan ang kondo ni Mackenzie pero hindi ko ito matsyempuhan. Gusto kong makapagpaliwanag, gusto ko siyang makausap, pero mukhang hindi talaga sam-asang ayon sa akin ang magandang pagkakataon. Isa pa sa mga pinuproblema ko ngayon ay ang madalas na pagba-blackmail sa akin ng dati kong nobya, para akong di susi ngayon na sunod-sunuran sa kanya, wala akong magawa. Kundi sundin ang bawat naisin niya sa ngayon. Ngunit pinapangako kong sa oras na malaman ko ang totoo, ay mananagot sa akin ang dapat managot. Konting tiis na lang at alam kong malalaman ko rin ang katotohanan. Bigla akong napabalik sa kasalukuyan ng mag-umpisang magsalita na ang lalaking MC. Nakapwesto lamang kami di kalayuan sa harap ng stage, ang MC ay nasa taas ng stage at ang 15 upuan naman na para sa mga muses na kalahok ay nasa harapan ng stage sa baba. Nakatuon lamang ang tingin ko roon nang marinig kong magsalita si Eric, na siyang dahilan para mapabaling ako sa katabi naming mesa. "Hi beautiful ladies, you're here," ang nakangising sabi nito habang nakatingin pa rin sa dalawang kaibigan ng asawa ko. Halatang pumoporma na naman ang look ko. Nakita ko naman ang inis na mukha ni Mackenzie, hindi nito tinapunan ng tingin ang nagpapa-cute na si Eric. Kung mamalasin ka talaga, sa dinami-dami ng mapupunta sa atin na mesa yung katabi pa talaga ng mga taong hindi kanais-nais na mga pagmumukha. Ang tonong inis at may katarayan nitong sabi, habang patay mali siyang humila ng upuan, nilibot ko ang tingin at nagtataka pa ako nang hindi matagpuan ng mga mata ko ang aking asawa. Hindi ba nila ito kasama? Ang may panghihinayang kong tanong sa isip, marahil ay hindi nga nila ito kasama, mas maiigi na rin yun. Ayaw kong makita na naman ako nitong kasayaw ang dati kong nobya, ayaw kong masaktan. Na naman ito, sinabi mo pa nakakaalibadbara ng gabi, ang rinig kong paseganda naman ni Mia. Napabuntong hininga na lang ako, alam kong ako, ang pinatutungkulan nila. Hindi ko naman sila masisisi, handa kong tanggapin ang galit nila para sa akin dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Maya-maya pa'y nagpalakpakan ang lahat at mayroon pang ilang napahiyaw ng mag-umpisang magsalita ulit ang MC. Isa-isa na nitong pinakilala ang mga babaeng kalahok. "I'm so excited for Kelly, I'm sure sobrang matutuwa yun sa surprise natin," ang dinig kong masayang sabi ni Mia. "Sure thing, at kapag yung abnormal niyang ex magtatangkang lumapit mamaya matatadyakan ko talaga yan," kasama ng nobya niyang pokpok. Napapalunok ako ng sunod-sunod sa naririnig kong kagaspangan ng pananalita nito. Naguguluhan ako, alam kong ako ang tinutukoy nila. Lalapitan ko si Kelly, nasaan siya? Andito ba siya? Pasimple kong inilibot muli ang paningin ko ngunit wala kong Kelly na makita. Ang gaganda ng mga chika babes, ang muling dinig kong palitak ni Eric habang nakatingin sa harapan ng stage kung saan isa-isang tinatawag at pinakikilala ang mga kalahok. "May budget ka ba?" ang nang-aasar na tanong ni Martin. "Pang isang sayaw lang ta, mahigpit sila daddy eh." "Baka naman Martin," anito habang kakamo-kamot sa bato. Natawa si Martin ng malakas, "May free dance naman, doon ka na lang bumawi," ang ani Alberto na nakakalokong nginisihan si Eric. Andan sa harap yung mga magaganda eh, ang mocktail nito. Hinihigpitan rin kasi ito ng magulang pagdating sa financial, sunod-sunod kasi ang kalokohang kinasangkutan kaya bad shot sa magulang. Number 14, Jennifer Ann Erigona, "Oh, so gorgeous," anang MC, gusto ko namang mapahilamos sa mukha nang marinig ko muli si Eric. "Ganda, gusto kong isayaw yan mamaya at either itso sa kondo ko." "Martin, pwede kayang hulugan ko na lang yung 200k, ang sarap talagang bat-o-con." "Nasaan na ba si Gian at siya na lang ang uutangan ko?" Anitong inilibot ang tingin para hanapin si Gian.
kanina ay humiwalay sa amin, may kakausapin lang daw, hanggang ngayon ay hindi pa bumalik. Ikaw na lang kaya ang isayaw ko Mackenzie para iwas gastos, ang walang hiya ang lakas ng loob talaga at ang pinaglihi pa sa dragon ang nagawa nitong balingan, nakita kong tila nagpanteng ang tainga ng babae at nanlisik ang mga mata. Do you value your life? Piliin mo ang babastusin mo kung ayaw mong lumpok ang lalabas dito, ang mata ray na sabi nito. Nakita ko namang napalunok si Eric, at pilit na ngumiti. Grabe ka naman Mackenzie, hindi ka na mabiro. Dapat gayahin mo si Kelly, sobrang bait. Kaya nga sinasamantala ng mga walang kwentang tao kasi sobrang bait, ang mahina ngunit matigas nitong sabi, nasaktan ako, masakit sabihan ng ganon kagaspang na salita. Masakit na walang kwenta ang tingin sa akin ng mga kaibigan nito pero alam kong kasalanan ko at hindi ko sila masisisi. Ang tangi ko na lamang magagawa sa oras na tuluyan na akong makaalpas sa pangbablackmail ng dati kong nobya ay kunin ang loob ng mga kaibigan ng aking asawa. I know it takes time and effort pero hindi ako susuko hanggang sa makuha ko ang loob nila, lalong-lalo na ang makuhang muli ang loob ng asawa ko. Makuhang muli ang pagmamahal niya. Gusto mo ng mumurahing babae, yung nobya ni Samuel. Si Krista, bag nga lang ang binigay ng daddy ko bumigay na ang puno ng pang-uuyam na sabi nito na siyang biglang ikinabaling ng paningin ko sa kanya, paano nito nagagawang sabihin ang bagay na yan? Huwag mo nga akong tignan ng ganyan, gulay ka, hindi mo alam, paano mo nga naman malalaman tanga ka, ang puno ng sarkastiko nitong sabi sakin, then ngumisi ito. Ikaw ang pinakatangang lalaking nakilala ko. Magaling ka lang manakit, kumusta naman ang pagsasalo nyo ng daddy ko sa iisang babae? Ang puno ng pang-uuyam pa rin itong tanong at tumawa ng mahina. Buti sana kung daddy mo lang di ba nga kilala siyang kabit ng mga matatandang mayayaman, ang segunda ni Mia, natahimik kaming lahat, wala ni isang nagsalitang muli sa panig ng mga kaibigan ko. Kahit na si Eric na parang kitty-kitty sa kulit at daldal ay biglang parang nanuno ang tino-tino ng kaibigan namin. Ewan ko bakit nabaliw sa walang kwentang katulad mo mga tipo mo yung tulad sa nobya mong tira-tira ng mga lagas, ang gigil at inis nito paring sabi, parang tila wala na itong pakialam pa sa paligid at sa maaaring makarinig, bakas sa mukha nito ang matinding galit nito sa akin. Hoy, kasama doon ang daddy mo, ang tila pagpapaalala ni Mia sa kaibigan. Patuloy pa sa palitan ng salita ang dalawa ngunit tila wala na akong naririnig, naging blanko ang utak ko. Parang lumaki ang ulo ko at ramdam ko rin ang pagtayo lahat ng balahibo ko sa mga narinig mula sa kanilang dalawa. Ayan na susunod na si Kelly, ang tili ni Mia, na siyang pumukaw sa lutang kong isip, ngunit nagawa ko paring mapatingin sa stage. Number 15, last but not the least, Kelly Kristen Nieves, ang tawag at pagpapakilala ng MC sa kanya, parang nag-slow motion naman ang lahat ng paligid na lumabas mula sa likuran ng stage ang aking asawa. May tipid ng ngiti ito sa labi. Wow, the goddess, ang parang wala sa sariling sabi ng MC, kapansin-pansin ang saglit nitong pagkatulala, kita ko pa ang pagpilig nito ng ulo at muling bumaling sa aking asawa, parang gusto ko tuloy lapitan ito at ilampaso ang mukha sa sahig, kita ko ang pagpapakyut nito kay Kelly. Are you Audrey Hepburn's twin, ang pahabol pa nitong biro na siyang kinatawa naman ng asawa ko. Halatang halata ang nakaguhit na malaking paghanga sa mukha ng MC habang walang kurap paring nakatingin sa aking asawa. Matagal na katahimikan ang namayani sa paligid, ngunit kitang-kita nila ang aliw na mukha ng dalawang babaeng brutal pa sa bibig ni Eric kung magsalita. Ramdam na ramdam nila ang tila pagbigat ng kapaligiran dahil sa namamayaning tensyon sa pagitan ni Eric at ng dalawang kaibigan ni Kelly. Tumikim ng malakas si Martin upang kahit paano ay pag-aanin ang paligid, pero parang hindi man lamang yon nakatulong dahil wala pa rin silang nakuhang reaksyon kay Samuel. Nang mga sandaling iyon tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Samuel. Marami siyang naririnig na boses sa kanyang paligid ngunit ni isa sa mga yon ay wala siyang maintindihan, para siyang nahipnotismo. Ang kanyang sistema ay sakop ni Kelly lamang, nang mga sandaling iyon si Kelly lamang ang nakikita niya. Ni hindi niya namalayan ang matatalim na tingin na pinapukol sa kanya ng dating nobya na ngayon ay kitang-kita siya kung paano niya titigan ang asawa. Ang isip na kanina pa lutang ay mas lalong naging blanko, ang mga mata nitong ni ayaw na atang kumurap man lang ay nanatiling nakapiin sa kabuuan ng kanyang asawa. Kahit nga nang akbayan siya ng kaibigan na si Eric at bahagyang yugyugin ang kanyang balikat ay ni hindi niya nagawang pansinin at balingan man lamang ito.
Ang buong atensyon niya ay nasa asawang ngayon ay kiming inaayos ang sarili sa pagkakaupo at tila naiilang sa mga kalalakihang nakamata sa kanya. Ramdam naman ni Samuel ang pag-iwas nito ng tingin sa kanya, ang mga mata nito ay tanging sa mga kaibigan nito nakatuon. Gayong alam naman nito na magkatabi lamang ang mesang okupado nila. Hindi rin naman ganon kalayo ang kanilang pwesto sa harap ng stage kaya alam niyang sinasadya nitong iiwas ang tingin sa dako nila sa dako niya. Kung pupwede nga lang na makipagpalit ng pwesto sa mga kaibigan nito ay kanina pa niya ginawa. Nahiling din niyang kahit tapunan man lang sana siya nito ng kahit saglit na sulyap, ngunit hindi nito ginawa. Sa isang saglit biglang umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga huling sinabi sa kanya ng asawa bago siya nito iwanan. Pagod na akong mahalin ka, nakakapagod din pala, suko na ako, sinusuko na kita. Si Kelly ba talaga yan ang hindi makapaniwalang usual ni Alberto? Samuel, kailangan mong isayaw ang asawa mo. Kasali pala buds, ani Eric habang akbay pera nito si Samuel at bahagyang niyugyug muli ang balikat nito. Ngunit ni wala man lamang reaksyon na nakuha si Eric mula sa kanya. Nanatili lamang ang mga mata nito sa kanyang asawa, hindi niya alam kung maiiyak siya sa tuwa dahil sa wakas ay nakita niya itong muli pagkaraan ng ilang araw na hindi niya ito nakita. O, maiiyak siya sa lungkot dahil pakiramdam niya, ay malayong malayo na ang pagitan nilang mag-asawa. Hindi lang basta pader ang nilagay na harang ng kanyang asawa para sa kanya, nagbabadyaring maputol ang lubad na tanging nag-uugnay sa kanilang dalawa, ang kanilang kasal. Hindi ito ang asawa niyang kahit ilang ulit niyang sinasaktan, at kahit puno ng takot sa kanya ay hindi pera nito magawang hindi siya tapunan ng tingin kung nasa paligid lang rin siya, hindi siya nito kayang tiisin, ang Kelly na handang ipaglaban ang pagmamahal niya kahit pamasaktan ito ng paulit-ulit. Kelly Krista pala ang totoo niyang pangalan, ang haba naman, ang wala sa sariling komento naman muli ni Alberto. Wala pa ring naging reaksyon si Samuel, tila naging isa siyang bingi at pipi sa mga sinabing yon ng kanyang mga kaibigan. Krista, may Krista rin ang pangalan niya, bakit ba ang hilig mo sa Krista haboy, pihikan ang natatawang tanong ni Martin. Halatang gusto lamang din nitong pag-aanin ang sitwasyon dahil kita niya na nawalan ng imik ang kaibigan at ang tanging atensyon nito ay nasa asawa. Pero kapansin-pansin ang pamumula ng mga mata nito, alam nilang nagpipigil lamang ito ng emosyon, nabanggit na nito sa kanila ang kinahaharap na problema. Ang pagbubuntis ng dating nobya, at ang napipintong hiwalayan nila ng asawa. Nilinaw rin ito sa mga kaibigan ang totoong nararamdam nito para sa asawa na hindi sinasadyang mahulog ang loob niya rito, at ni hindi na niya kaya pang mapahiwalay rito. Napatawa naman ng malakas si Mackenzie nang makita bawat reaksyon ng mga kaibigan ni Samuel, at ang mga palitan nila ng komento. Kumukulo talaga ang dugo niya sa lalaking ito, ang lalaking asawa ng pinakamamahal nilang kaibigan. Nagpupuyos sa galit ang kalooban ni Mackenzie sa lalaking nagmaltrato at nanakit sa kaibigan na tinuturing na nilang bunsong kapatid, ang mas lalong kinaapuyan ng galit niya, ay ang kaalamang pagmalupitan nito ng asawa hindi lamang emosyonal na paraan, maging sa pisikal. Sinaktan siya pisikal ng makailang ulit, kaya pala may mga ilang pasa siyang nakikita sa kaibigan noon, at kapag tinatanong niya ito kung napaano ay sinasabi nitong na-aksidente lang. Kelly is very soft and so kind-hearted, kaya noon sa state ay madalas itong mabuli, at ni hindi ito lumalaban, bagay na kabaliktaran naman ang personalidad nilang apat na magkakaibigan. At simula nang makipagsabunutan ang mga ito sa mga babaeng nanbuli kay Kelly noon, ay isinama na nila ito sa kanilang grupo. Parang naging bunsong kapatid nila ito sa grupo gayong ibang-iba talaga ang personalidad nito kung ikukumpara sa kanila. Si Mackenzie, Mia, Alice at Debbie ay likas na palaban at matapang, hindi Poppy at Paddy daig. Ibang-iba sa personalidad ni Kelly, masyado itong mabait at malambot. At mula nang mapasali ito sa grupo nila ay ginusto na nilang protektahan ito bilang nakakabatang kapatid. Wow ha Samuel, ang hilig mo talaga sa Krista, ang tatawa-tawa ring paseganda ni Eric. Napabaling ang atensyon ni Martin Alberto, at Eric kay Mackenzie. Nang muli itong natawa ng malakas, kita pa nga nila ang paglingon din ng ilang mga dumalo na malapit sa kanilang mesa. May pagtatakang tinignan nila si Mackenzie, samantalang nagpipigil naman ng ngisi si Mia, ngunit kalaunan ay napabungis-ngis ito ng tuluyan.
So, sobrang pagkahilig niya sa Krista napunta siya sa bulok na Krista at pinili niyang maltratuhin ang Krista na asawa niya at mahal na mahal siya. Abnoy talaga, ang muling sarkastikong sabad ni Mackenzie. Kung sasaktan mo lang din pala ang kaibigan namin at maghahanap ka ng ibang Krista, di sana pinaubaya mo na lang siya kay Angelo noon, di sana masaya pa silang pareho ngayon. Parang may hinagis na bomba sa harap niya sa narinig na iyon, sa isang iglap ay tila nagising ang bawat himaymay ng ugat niyang tila kanina pa namamanhid, namumula ang mga matang napatingin siya kay Mackenzie. Ang mga matang namumula ay biglang ginuhitan ng takot, halo-halong emosyon ang bigla niyang naramdaman, bigla ang kabang sumuntok sa kanyang dibdib sa nais ipahiwatig ni Mackenzie sa kanya. Parang nakalulo naman siya ng malaking bato at bomb-ara iyon sa kanyang lalamunan. Anong ibig mong sabihin, bakit mo kilala si Angelo? Ang hirap na hirap niyang tanong habang unti-unting binabaha ng kaba at takot ang dibdib sa maari niyang matuklasan. Isang hinala ng katotohanan ang pilit na umuukilkil sa kanyang sistema, ngunit masyadong nakakatakot ang katotohanang maaaring sumanbulat sa kanyang harapan. Natawa ulit ito ng medyo malakas at may pang-aasar, bahagyang napayuko naman si Samuel na pailing ng marahan, naguguluhan, natatakot. Kinakabahan, tanga ka ba talaga? Sinasabi-sabi mo pa sa kaibigan namin noon na makalimot man ang isip ay makikilala ka pere ng puso, anong nangyari? Daig mo pa ang nagka-amnesia, ni hindi mo makilala ang dati mong girlfriend na hiniwalayan mo lang sa pamamagitan ng text messages, ang inis at may pang-uuyam nitong tanong. Alam mo ba nang makilala namin si Kelly sa state puro ikaw ang bida sa kwento niya? Ang boyfriend daw niyang naiwan sa Pilipinas na nagngangalang Samuel Alvarez ay sobrang gwapo at talino. Sige na nga pagbibigyan ka na lang namin, sa gwapo, tapos ano nang susunod, siyang gana, ganern, ang nang-uuyam na banat nitong muli. Wala itong pakialam kung naririnig siya ng mga kaibigan ni Samuel, gusto lamang talaga niyang ilabas lahat ng sama ng loob niya sa lalaking ito na siyang nanakit sa kaibigan nila. Binabalaan kita, huwag na huwag mo nang guguluhin ang kaibigan namin. Ngayong handa ka na niyang bitawan at ipaubaya sa Krista mong ubod ng ganda at linis ang Krista mong ubod ng hinhin na mahinduti na tira-tira ng tatay ko at mga padreno niya, good luck na lang sayo, baka yung akala mong anak mo, anak pala ng daddy ko, huwag naman, sana anak mo na lang Samuel, solohin mo na lang siya, dinampot nito ang bag na nakapatong sa mesa at agad na isinukbit sa balikat. Mia halika na at lilipat tayo ng mesa na alibadbaran talaga ako rito Baka saan umabot ang galit ko sa takmol na ang inis na bulong nito, bulong lamang ngunit hindi pera nakaligtas sa tainga nila, lalo na si Eric na napaangat ang pang-upo at hinarap si Mackenzie. Sumusobra ka na ha, sino ka ba para magsalita ng ganyan sa kaibigan namin, wala kang alam sa pinagdaanan niya. Napahinto naman si Mackenzie at tinaasan nito ng kilay si Eric. Bakit ikaw may alam ka ba sa pinagdaanan ng kaibigan namin sa kamay ng kaibigan mo? Sasagot sana si Eric nang unahan na niya ito. Papalag ka pa, sabihin mo lang pwede tayong magsuntukan sa labas hindi kita uurungan, ang mata-ray na panghahamon nito. Napakamot naman si Eric sa batok. Labanan sa kama baka patulan pa kita, pero santukan, hindi ako nanakit ng babae, ang mahina nitong sabi. Natawa naman si Mackenzie at may pang-uyam na binalingan nito si Samuel na yukong-yuko na sa mga sandaling iyon. Buti ka pa pala, Eric, hindi nanakit ng babae, si Samuel kaya, tanungin mo kaya kung bakit nagawa niyang polanan ng pasa ang kaibigan namin, sarkastikong sabi nito, napahalukip-kip habang nakataas ang kilay na nakatingin kay Samuel. Tanda ko pa nga magang-maga ang pisngi ng kaibigan namin dahil sa sampal mong lalaki ka, ang nanggagalaiti at nanggigil na naman nitong sabi habang nakatingin muli ng masama kay Samuel. Kalaunay huminga ito ng malalim, parang kinalma saglit ang sarili, bago tumuwid ng tayo. Tara na Mia, matigas nitong sabi agad namang tumalima ang kaibigan, at may ngising na mutawi sa labi nitong iniwanan ang mesa nila. Habang tumatagal ay mas lalong hindi ako nagiging komportable sa kinauupuan ko, lahat ng kalahok ay natawag na ang pangalan. May ilan ngang mapapanganga na lang talaga sa pagkamangha, dahil di ko lubos maisip na kaya nilang magpalabas talaga ng milyon para makipagsayaw lamang. I am from Mr. Agoncillo, to dance with Miss Number 7 Jessica Albana, ang muling dinig kong sabi ng MC,
Isang nasa 40 taong gulang ang lumapit sa hilera namin at sinundo nito si number 7 para igiya sa dance floor. Nakakaramdam na ako ng pagkapahiya dahil ako na lamang ang hindi pa naisasayaw. Gusto ko na tuloy magtatakbo. Kanina ay salinan kong nahuli si Barbara at Krista na nakangisi sa akin. Nagpapalitan pa ang mga ito ng makahulugang mga tingin. Anong magagawa ko kung wala talagang may gustong magtapon ng pera para sa akin? Hindi tulad ni Barbara at Krista na nakailang hakot na sila ng tag 200k. May isa pa nga na nagbigay ng 2 milyon. May sayaw lang si Krista. Katakataka naman na hindi man lang tumayo si Samuel para isayaw ang kasintahan. Patago ko itong sinulyapan. Baka nga mamaya nito isasayaw ang nobya nito. Napamura ako sa sariling isip. Dapat nga ba na itatanong ko yun? Ano naman ang pakialam ko kung mamaya pa nito isasayaw ang nobya niya? Oh, kung isasayaw na talaga nito, oh, hindi, oh God Kelly, move on, maghihiwalay na kayo. Remember, pagpapaalala ng sarili ko. Nakita ko nang tumayo ang mga kaibigan ko sa kinauupuan nilang mesa at tila galit na nakikipag-usap si Mackenzie sa grupo nila Samuel. Kita ko naman si Samuel na nanatiling nakayuko lamang. Ano na naman ba ang nangyayari doon? May pag-aalala akong naramdaman. Alam ko na inaayawan ng mga ito si Samuel. Alam ko kung gaano ang galit ng mga kaibigan ko kay Samuel dahil sa mga ginawa nito sa akin. Umalis si Mackenzie at Mia sa kanilang mesa. Nakita ko silang lumapit sa grupo ng mga kababaihan na nakapwesto ang mesa sa kabilang side. Nakipag-usap at nakangiting tinuro pa ni Mackenzie sa mga babae ang mesa nilang iniwanan kanina, ang mesang katabi nila Samuel. Masaya naman at kumikislap pa sa tuwa ang mga mata ng grupong babae nang makita ang mesa sa tabi nila Samuel. Wala sa loob na napabusangot ako nang makita ang pinapukol na atensyon ng mga babaeng yun sa grupo nila Samuel. Ilang sandali pa ay nakita kong napatayo si Samuel at nagmamadaling tinungo ang direksyon palabas ng ballroom hall. Kasunod noon ay ang mabilis na tayo rin ni Krista sa kinauupuan para sundan si Samuel. Lakad takbo ito. Nakita kong naabutan nito si Samuel at hinawakan sa braso para pigilan, pero ako, na nakatingin lamang sa kanila mula sa aking kinauupuan, ay nagulat nang makita ko kung paano iwaksi ni Samuel ang kamay ni Krista, at kasunod noon ay ang tila pagtatalo ng dalawa. Marahil ay nagselos na naman ito sa mga naging kasayaw ng nobya nito. Kilala ko ito sa pagiging possessive at pagiging seloso. Maya-maya pa'y nakita kong nanguyapit sa leeg ni Samuel ang nobya nito. Then, nakatingin lamang ang mga ito sa isa't isa. Pansin ko ang pagsasalita ni Krista dahil kita ko ang paggalaw ng bibig nito. Marahan itong tinanggal ang pagkakayapos nito sa leeg ni Samuel at lumipat ang dalawang braso nito paabrisyeti kay Samuel. Napaiwas ako ng tingin ng papalapit na ang dalawa. Nagbalik si Samuel mula sa mesang inuukupan nilang magkakaibigan, pero kapansin-pansin ang madalas na paggalaw ng kanyang mga panga, at ang pagkuyom ng mga palad na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Matagal na pala akong nakatingin lamang sa kama at nakasubaybay sa kanyang kinikilos, ni hindi ko namalayan na nakatingin na rin pala ito sa akin. Malamlam ang mga mata nitong nakatingin lamang sa akin. Namamalikmata ba ako? Bakit pakiramdam ko? Nakatingin siya sa akin habang punong-puno ng emosyon, mixed emotions, pagsusumamo, guilt, regret. Pansin ko rin ang tila pamumula ng kanyang mga mata. Napaiwas ako ng tingin. Maya-maya pa'y muling nagsalita ang MC for Miss Christy Jane Santa Ana. 2 million from Samuel Alvarez, a dance. Christy Jane Santa Ana. Biglang nanghina ang katawan ko. Ramdam ko ngayon ang biglang panginginig ng tuhod ko. Ang mga kamay kong magaan lamang na nakapatong sa kandungan ko ay biglang bumigat. Wala sa sariling naikuyam ang dalawa kong palad. Napakagat ako ng mariin sa ibabang labi para itago ang panginginig ng aking tuhod. Para saplin ang nagbabadya kong pag-iyak. Kahit expected ko nang mangyayari ito, ang sakit-sakit pa rin pala habang nangyayari mismo sa harapan mo. Napatingala ako ng bahagya. I tried my best na pigilan ang isang luha kong nagbabadyang pam-attack nang hindi ako kapansin-pansin. Nag-umpisa nang pumailan lang ang kanta. Marahang naglakad si Samuel papunta sa hilera namin. Natigilan ako. Sa akin siya nakatingin. Malamlam ang mga matang nakatingin siya sa akin, ngunit ang mga paa nito ay sa tapat ng nobya ang tungo. Kita ko ang matinding emosyon sa kanyang mga mata. Punong-puno iyon ng mga bagay na tila nais nitong sabihin sa akin. Napaiwas ako ng tingin, lalo na't nag-umpisang muling uminit ang magkabilang sulok ng aking mga mata. Sunod-sunod ang mura ko sa isip, not now self, huwag mong ipakita ngayon ang panghihina mo.
Kahit yun man lang magawa mong alalayan ang pride mo manatiling nakatayo bilang babae bilang totoong asawa. Hindi ikaw ang nawalan, this is a new better beginning for you, ang kausap at pagpapalakas ng loob ko, sa aking sarili. Todo ang iwas kong tignan sila, kahit pa parang may kung anong puwersang humihila sa mga mata kong paraanan sila ng tingin. I hold it back, alam kong masasaktan lang akong lalo. Hindi ko kaya sobrang nasasaktan akong makita ang asawa ko sa bisig ng ibang babae. Narinig ko ang biglang paghiyaw ng mga tao kaya naman wala sa sariling napatingin ako sa gitna ng dance floor kung saan nagsasayaw pa rin ang dalawa, habang magkalapat ang mga labi. Parang may kung ilang tinik ang biglang bumaon sa puso ko, it really hurt too much. Muli kong binaling ang mga mata ko sa ibang direksyon, a one drop of tears skipped from my eye. Na agad kong pinunasan, nakakahiya para akong tanga dito, baka isipin pa nila umiiyak ako dahil maski isa wala pang nagkagustong makipagsayaw sa akin. Napahinga ako ng malalim, pilit kong kinalma ang sarili. Nagpasalamat naman ako ng lihim nang sa wakas ay matapos na ang kanta, nag-antay ako ng ilang saglit bago ako muling tumingin sa harapan. Siniguro ko munang nakabalik na ang dalawa sa kani-kanilang upuan bago ako, napadiretso muli ng tingin. Maya-maya ay narinig naming muli ang MC tumikim ito. Napatingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa aking kandungan, nilero ko ang mga daliri ko. Saka napapahinga ng malalim, gustong-gusto ko nang umalis, nag-iinit na ang puwitan ko, mukha ata talagang magbubutas ako ng upuan nito. Ladies and gentlemen, wow, ang dinig naming muling sabi ng MC. 6 million, i-dance for Miss Kelly Kristen Nieves. Napaangat ako bigla ng tingin, nanlalaki ang mga matang napalingon sa MC, did I really heard my name or what? Nabingi na ata ako. Nakangiting nakatingin sa akin ang MC, I moted to him, me, paninigurado ko, at wala sa sariling tinuro ko pa talaga ang sarili. May malapad itong ngiting tumango sa akin, automatikong napalibot ang tingin ko sa paligid. Walang binanggit na pangalan ang MC, sa isang iglap parang may sumipa sa dibdib ko. Lamusong bigla sa dibdib ko ang kaba nang mamataan ko si Fred, isa sa mga kaibigan ni Angelo. Nakangiti ito. Sa likod naman ito ay makikita sila Jasper, pinsan nila Samuel at Gian, at matalik na kaibigan din ni Angelo. At si Larry, mabilis na hinanap ng mga mata ko si Angelo pero hindi ko siya makita, may pagtatanong ang mga matang napatingin ako sa dalawang kaibigan kong kapwa may mga malapad na ngiti sa labi. Enjoy the moment Kelly, don't worry, may susunod pa, ang malakas at masayang sigaw ni Mackenzie. Sa sinabi niyang iyon gusto ko nang mapahagulhol ng iyak, hindi dahil sa lungkot, dahil kahit hindi ko pa man alam ang mangyayari, ay sobrang saya ang nag-umpisang bumalat sa puso ko. I hope he's here, marami akong gustong ihingi ng tawad, miss na miss ko na rin siya. Nag-umpisang pumailan lang ang kantang Always by Atlantic Star, pagakpa kong napatawa habang naluluha ako. Kaya pala panay patugtog ng dalawa kong kaibigan ng kantang yon ng mga nakaraan. Sigurado akong sila talaga ang may pekanan ng lahat. Nakangiting naglakad palapit sa akin si Sidrex. Hindi pa man ito lubusang nakalapit sa akin ay tumayo na ako. Fred Stanford, ang banggit ng MC sa pangalan nito sa mikropono. Hey, how's the Queen of Crabs in Morong? Ang nakakaloko nitong tanong sa akin, na kinatawa kong tunay. Para akong tangang umiiyak pero tawang-tawa naman, nilahad nito ang kamay at agad ko naman ipinatong ang palad roon at iginiyanan niya ako sa gitna ng dance floor. Pinatong ko ang isang kamay sa balikat nito, habang ang isa naman ay hawak ng isa niyang palad, at isang kamay pa nito ay masuyong nakahapit sa aking baywang. Bahagya lang kaming nag-usap, kumustahan lang at pinakanak ang pang-aasar nito sa akin na tinatawanan ko lamang. Medyo napahinto ako sa pagtawa ng maraanan ng mga mata ko si Samuel na ngayon ay matiim na nakatingin sa amin. He looks mad. Bakit? Siya nga nakipaghalikan pa sa dance floor. Hindi ko na lang siya pinansin. Anong tingin niya at palagay niya? Napag-aari pa rin niya ako. Binawi ko ang tingin muli sa kanya at malapad ang ngiting binalingan si Fred. Samantalang kitang-kita ko sa paligid ang mainit na mata ng mga kababaihang nakatutok sa amin, kitang-kita ko na marami sa kanila ang napapakagat labi at parang naiinggit. Sino ba naman ang hindi? Madalas makita ang grupo sa mga magazine. Huwag mong tapusin ang kanta at naka-line up pa kami dito, ang sigaw ni Larry. Dream came true ba Fred? Binasted ka niya noon, di ba? At least nakasayaw mo na ngayon.
muntik ka pang ipaanod ni Angelo sa dagat dati, ang malakas na kantsaw ni Jasper. Tinaas naman ni Fred ang isang kamay at nag-dirty sign finger ito kay Jasper na kinatawa lang naman ng dalawa pang kaibigan. Ilang sandali pa ay marahang naglakad na rin si Jasper papunta sa amin, natawa pa ako. Nang bahagyang yumuko pa ito para hingin ang kamay ko. Jasper Buenavista, ang banggit ng MC sa pangalan niya. Tulad kay Fred ay panay tawa ko rin dahil panay pakawala nito ng mga jokes na noon ko pa narinig sa kanya rin mismo. At nang kay Larry na ay umalingaw-ngaw naman ang tilian ng mga kababaihan, napatikip ako sa aking bibig at hindi makapaniwala nang kumaway pa ito sa paligid na siyang lalong kinatili ng mga babae. Larry Santillan ang banggit muli sa pangalan ni Larry. Mukhang halos babae mo lahat ang dumalo dito natatawa kong biro sa kanya, natawa rin ito ng malakas. Grabe ka naman, ibigay mo naman ang iba sa mga kaibigan ko, ang ganting biro nito na kinatawa ko, magkasayaw kami ni Larry hanggang matapos ang kanta, tinanong ko pa ito tungkol kay Angelo ngunit ngumiti lamang siya sa akin. Akala ko ay matatapos na at ihahatid na ako nito sa aking upuan ngunit nanatili kami sa gitna at nag-umpisa muling pumailan lang ang kanta, Destiny by Jim Brickman feat. Jordan Hill. 10 million again, for number 15 Miss Kelly Kristen Nieves, ang boses muli ng MC. 10 milyon, are you kidding me, ang nanlalaking mata kong tanong sa isip. Bukas ang mga labing napatingin ako sa papalapit na lalaki sa amin, si Alberto Fuenteville, ang kaibigan ni Samuel, bakit siya? Naguguluhan akong nakatingin lamang sa kanya, nginitian at tinanguan nito si Larry at isang tapik naman sa balikat ang siyang isinagot ni Larry dito. Alberto Fuenteville, muli ang MC, narinig ko pa ang pagsinghap ng ilang kababaihan sa paligid. Kahit pa nang marahan nitong hapitin ang baywang ko at hawakan ang isang kamay ko, ay nakatingin lamang ang mga nagtatanong kong mga mata sa kanya, ang akala ko lahat ng kaibigan ni Samuel ay, "We're friends now right, kaya ikaw ang gusto kong isayaw dahil magkaibigan na tayo, at kahit anong mangyari ikaw pa rin ang asawa ni Samuel," ang makahulugan nitong sabi. Nag-init ang mga mata ko, I'm becoming so emotional again. Ako ang asawa niya, pero hindi ang mahal niya, at hindi rin magtatagal ang kasal na sanang pinanghawakan kong pag-asa para muli niyang mahalin, ay matatapos na rin. Hindi ko na mapigilan pa ang labi kong kumibat at manginig sa nagbabadya kong pag-iyak, nang makita ko naman ang isa pang lalaking papalapit muli sa amin, si Gian, nakangiti ito, nagtilian muli ang mga kababaihan ngunit hindi man lang yun pinansin ni Gian. Nakangiti itong nakatingin lamang sa akin. Ngunit medyo malamlam ang mga mata nito, Gian Salvador, anang MC. Muli, marahang iniabot ni Alberto ang aking kamay kay Gian, masaganang damaloy ang aking mga luha sa magkabila kong pisngi. Huminga ako ng malalim at matamang tinitigan si Gian. Bakit ako Gian, ang paos at nanginginig na boses kong tanong, his eyes softly looking at me. Marahan nitong pinahid ang mga luha ko sa pisngi ngunit tila naging bukal lamang iyon na damaloy sa pangalawang bersyon. Dahil gusto kong ipakita sa pinsan ko kung sino nga ba ang babaeng sinasaktan niya, Krista, ang mahina nitong sagot. Ngunit lalo lamang akong napahikbi nang tawagin ako nito sa pangalan ko noon, Krista, I'm so sorry kung hindi kita agad nakilala, and there, napayakap ako sa kanya dahil nang hinabigla ang aking mga tuhod, nanginginig ang aking katawan, sunod-sunod ang hikbi ko, nakilala na niya ako, nakilala na ako ni Gian. Nanlalabo ang mga matang napatingin ako kung saan nakaupo si Samuel, nakayuko siya, yukong-yuko. Nalalaya naman ako ni Gian para hindi ako tuluyang mabuwal sa pagkakatayo, ramdam nito marahil ang panghihina at panginginig ko. Nakalimutan na niya ako Gian, hindi na niya ako mahal ang aking sabi sa pagitan ng aking pag-iyak, marahan niya akong hinarap at muling pinahid ng kanyang daliri ang aking mga luha. Maalala ka niya, mahal na mahal ka ni Samuel Krista, maniwala ka ang masuyo nitong sabi sa akin. Gusto ko sanang maniwala sa mga sinabi nito ngunit iba naman ang nakikita ko, at kung maalala man niya akong muli, iba na ang mahal nito, hindi na ako, at ang pinakamatindi at pinakamasakit ay magkakaanak na ito. May involved na ngayong bata, at yun ang malaking dahilan para mas lalo pang makumbinsi ang sarili ko na kailangan ko ng bumitaw at magparaya. Minsan hindi lang sa pakikipaglaban ang nararamdaman masusukat ang pagmamahal mo sa isang tao. Minsan kailangan mo siyang bitawan at isuko para mapatunayan mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal.
na handa kang magparaya para sa ikaliligaya niya, at hindi ako ang babaeng makapagpapaligaya sa kanya. Salamat Gian, ang mahina kong sabi habang matipid ko siyang binigyan ng ngiti, nakangiti at marahan nitong pinisil ang dulo ng aking ilong. Tumahan ka na, huwag ka nang umiyak, papangit kanyan ang pagbibiro nito na kinangiti ko lang muli ng tipid. Bahagyang napakunot ang noo ko nang pumailan lang muli ang bagong kanta. Napatingin ako kay Gian, may pagtataka nagtatanong, he just chuckled softly. My mouth literally wide open nang mapatingin ako sa likuran ni Gian, at makita ang lalaking kay tagal ko nang gustong makita, na itakip ko ang isa kong palad sa aking bibig. Napahikbi ako ng sunod-sunod. Nanatiling nakaalalay naman sa akin si Gian, ngunit gusto ko nang bumitaw dahil gusto ko nang takbuhin ang pagitan namin kahit pa mas tumindi ang panginginig ng mga tuhod ko. Halos wala na akong makita dahil sa masaganang luhang patuloy na namalisbes mula sa aking mga mata. 5 million from Angelo Montalban, and again, for number 15, Miss Kelly Kristen Nieves. Huminto ito saglit habang masuyong nakatingin lamang sa akin. Sobrang laki ng pinagbago nito, he became more taller than before, he was wearing a black three-piece suit, pero wala siyang suot na kahit anong necktie, ang suot nitong pangloob na long-sleeve polo ay bukas ang 2 butones mula sa leeg. Napansin kong lalong lumapad at lumaki ang kanyang dibdib, his brush up and a bit messy hair made him look more masculine, rugged but classy look. Hindi kataka-taka kung bakit maraming napangangang kababaihan sa kanyang pagpasok sa dance floor. Miss Me, ang nakangiti nitong tanong sa akin, hindi ko na nakaya pa at mabilis akong bumitaw kay Gian at mabilis din na tinawid ko ang pagitan namin ni Angelo. Tumatangis na sinugod ko siya ng yakap, niyakap ng napakahigpit, naramdaman ko na ganun din ang naging ganti niya. Napasigok ako sa sobrang iyak at emosyon, I'm so sorry Angelo, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya, ang aking sabi sa pagitan ng aking mga hikbi. Alam ko kung gaano ko ito nasaktan noon, pinagsisihan kong mas pinili kong saktan siya. Saktan ang kababata at best friend ko simula pa ng mga bata pa kami ay kasama ko na at piliin naman ang lalaking yun ko pa lamang nakilala. Nakatayo lamang kaming dalawa sa ginawa namin ay para man kaming tangang dalawa sa ganoong ayos lalo na ako. Nalabas sipon na ata sa kakaiyak, pero wala na akong pakialam, I'm with my best friend, my long-lost best friend. His warmth embrace comfort me, and made my tears stop from falling. Medyo niluwagan ko ang yakap kay Angelo, at binalingan ang 2 kong kaibigan na kitang-kita ang tuwa sa kanilang mga mukha. I moted, thank you so much to them. Nakita kong naluluha naman silang 2, go Papa Angelo, bagay na bagay kayo talaga ani Mackenzie na alam kong may pinariringgan ito. Na-realized ko kung saan patungkol ang lahat ng ito hindi lamang para magkita kaming muli, mas higit pa doon, at alam kong may kinalaman yun kay Samuel. Team Angelo kami, ang malakas naman na sigaw ni Mia, natatawa habang naiiling na lang kami pareho ni Angelo. Hindi sinasadya naman na nadaanan ng mga mata ko ang mesa kung nasaan si Samuel, nabigla ako nang makita siyang hilem din ang mga matang nakatingin lamang sa akin. Nakaguhit sa mukha nito ang sakit. Mabilis ang ginawa nitong pag-iwas ng tingin at mabilis itong tumayo at tinungo ang direksyon palabas. Nakita ko pa ng pahiri ng palad nito ang pisngi. Forever by Martin Rivera and Regine Velasquez. You and I, we have moments left to share. You and I, we can make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. There can be no other love. Now I know we can have it all, forever.